Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat Tabay TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat Tabay TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat Tabay TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Tabay TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! No show na naman daw No show! si Digong sa kanyang preliminary investigation. Ito yung hindi siya Not a big nagpunta, deal. pero yung mga abogado Ako niya lang, naman bakit nagpunta, binibig deal diba? ng iba. Duterte absent again at second preliminary probe on grave threat raps. Ay. Kanyang kaso. Ay. So, former Request President Rodrigo cast. Duterte once again missed the parliament. No, he did not miss. Kasi pumunta yung abogado niya eh. How can he miss? Eh, pumunta yung abogado niya. Nakapag-file nga ng counter affidavit eh. Hindi naman kailangan yung presence niya. Importante, yung ano mo, yung abogado mo nandoon. Si Bantag nga eh. Kailan lang siya humarap. Si Tebes nakasuhan pero out of the country. Sino humaharap? Abogado niya. Ganun talaga yun. Importante, sumasagot yung counsel mo o yung abogado mo. Castro noted that Duterte submitted his counter affidavit in Davao City, personally subscribing to it before a prosecutor. She anticipates a resolution from the prosecutor's office by January. Oh, demanding ha. Kailangan January, tapos yan. Hindi na naman dumating si dating Pangulong Duterte. Meron silang binigay na manifestation, narinig ko lang dahil malayo daw yung lugar. Chismoso. Preliminary investigation pa lang naman to eh. Kapag nagkaroon ng probable cause at nakit na sa korte, naglabas ng warrant ng korte, o doon na siya haharap. O, gumawa pa kayo ng propaganda. Gawin nyo pang drama-drama yan kasi magkaano siya nun, mugshot. Parang mugshot ni Castro nung kinasuhan siya ng kidnapping. So, pag lumabas na yung warrant niya, o yun, doon na siya kailangan humarap. But I think, even if lumabas yung warrant niya, mag-voluntary surrender yan. Bakit? Eh, mitigating yun eh. Mitigating circumstance ng voluntary surrender. So, anyway, so it doesn't need to be there. At saka by the way ang ganda ng strategy ni Digong. Bakit? Hindi siya kumuha ng male lawyer. If I'm not mistaken, ang abogado niya ay dalawang babae. Politiko talaga to si Digong eh. Politiko talaga. Maganda sa optics yun. Bakit? Kasi kapag lalaki yung humarap, pag lalaki ka, halimbawa ako, pumunta ako dun. Ako si Digong, pumunta ako dun. Tapos ang ihaharap sa akin si Franz Castro. Eh, syempre, parang nando na agad yung judgment na parang, kalalaki mong tao, mapatol ka sa babae. Haha, tama no? Strategy. Kumbaga, kung babae ang haharap, kung babae ang abogado niya, is kahit magsagutan sila ng ganyan, is okay lang. Kasi babae sa babae, tama nga naman yun kung lalaki medyo baka sabihin ito nga ni Castro, pumapatol ka sa babae, kalalaki mong tao, ang hirap nung may masabing ganun. Oh, tama naman. Pero nung talagang sinunod-sunod na nila nung nakakuha na sila ng lakas ng loob, talagang sinunod-sunod na nila si Duterte. Ayaw na nilang tigilan. Talagang gusto talaga nilang hilahin. Talagang parang parang pagganti sa mga nangyayari sa kanila. 'Di ba? Para sa samantalin mo, ito malakas tayo ang kinakampihan eh. Parang ganyan eh. O so, etong si FPRRD pwede na nating baka-bakahin to, parang ganoon. Oh, syempre, iniisip nila wala na sa politika si FPRRD, hindi na presidente. Kaya nga natatakot silang manalo si PP Sara. Dahil matindi doon yung race back. Yun. Eh kung babae yung humarap, babae sa babae, Oo, walang pwede. problema, di ba? So, anyway, so nakapag-submit naman ng counter affidavit si Digong. Ang sabi niya, wala akong ginawang threat kay Franz Castro. Ayun ang sinabi niya. Sa prosec, pwedeng dismiss agad yan kung wala siyang makitang probable cause. Pwedeng hindi umakyat sa korte yan. So, ito yung balita. Panood natin yung balita. Dumating ulit yung dalawang abogado ni dating Presidente Duterte, kasama yung kanila, may dala-dala yung counter affidavit. Hindi pa rin dumating sa huling pagdinig ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya.
Pero naghain ng kanyang counter affidavit ang dating presidente sa piskal ng Davao City at dinala ng mga abogado nito sa Quezon City. Sa kanyang kontrasalaysay, mariing itinanggi ng dating Pangulo ang paratang laban sa kanya at iginiit na walang batayan ang mga akusasyon. Nanindigan rin itong hindi siya nagbigay ng anumang pahayag na may layunin o intensyong magdulot ng pinsala o pananakit kay Castro. Bagkus binalikan o ikinwento lamang niya ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala naman daw siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about RPC, confidential funds. So yun, therefore wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case. Binigyang din ng dating punong ekutibo, nagpahayag lamang siya ng pagkarismaya sa Communist Party of the Philippines dahil sa patuloy na pag-aatubili sa alok na usapang pangkapayapaan sa kabila ng anyay hospitality at pagkipag-aibigan nito sa mga liderato ng grupo. Kaya naman hiling nito na i-dismiss na ng prosecutor's office ang reklamo laban sa kanya. Subalit ayon naman sa abogado ni Castro, taliwas dito ang pag-intindi nila sa naging pahayag ng dating Pangulo sa kanyang programa sa SMNI. Naka-apekto yun kay Congressman Franz, no, kay Representative Franz na in fact na-threaten siya. And that is enough, we think, for moving the case. Inaasahan umano ang desisyon ng prosecutor sa Enero ng susunod na taon. Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin. Nagtitiwala ako na makukuha natin yung justisya. Kasabay ng hearing kanina ay nagkasigawan ang mga suporter ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Castro sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Siguro sa lahat ng ano, Para sa akin, no, kung sakasakaling si FPRRD, ganyan, ipapakulong ni Franz, no, is malaking ano to, malaking gulo to, no, sakasakaling manalo si Franz dyan. Pero para sa akin, no, hindi naman siguro magkakaroon ng ganong salita o emosyon, no, na pinakita si FPRRD. Siguro kung hindi nila masyadong ginigisa si BP Sara, yung masyado nilang napapag-initan. Syempre, tatay ni BP Sara si FPRRD. Kumbaga magsasalita at magsasalita siya diyan. Syempre, ipagtatanggol mo yung anak mo. Sino ba namang magulang ang pababayaan yung anak kapag ginaganyan na? Kumbaga, pag inaapi na, binubuli na yung anak mo, sa harapan mo, nakikita mo kung anong ginagawa sa anak mo, hindi ka nalang bakikibo. Syempre, kilala naman natin si FPRRD, di ba, iba siyang magbigay ng, salita ng opinion, no? Pinakita niya talagang So, kung nag-advise siya doon, ganyan. Tapos medyo na masama ng konti ni Franz naman, no? Na masama, na natakot siya, na akala niya binabantaan siya ng ganun. Siguro naman hindi naman gagawin yun, Mario Joseph. Hindi dapat, kung gagawin niya yun, dati pa, nasa posisyon. Kaya sinasabi ko, kung nasa posisyon pa lang si FPRRD nun, dapat nangyari na yung mga ganung bagay. Kung ganun talaga ang ugali ni FPRRD, kaso hindi naman ganun eh. Diba? Kumbaga naglabas lang siya ng emosyon niya, sa loobin niya, nagsalita, nagkwento, ganyan. No? Pero ito yung butas na nahanap sa kanya. Kasi bawat pagkilos na FPRRD is nakamasid yung mga yan sa mga Duterte. Isang maling galaw nila dyan is magiging malaking issue na yan, panlaban sa kanila. Yun nga parang nagiging dinumero yung kilos nila kasi nakamanman na sa kanila. No? Isang pihit lang. Yari ka. Ganon. Sabit ka na, parang ganyan yan. Ang hirap talagang gumalaw kapag may mga nakabantay na sa'yo. I'm a loyalist pero I'm a moderate loyalist. Ano yung moderate? Ibig ko sabihin, hindi ako bulag. Hindi ako bulag sa mga flaws of Apolacay and PBBM and Senator Amy. So, anyway, kinalkal ko na lang internet para makakuha nitong kopya ng nung counter affidavit. Ito lang yung nakita ko. In-enhance ko na lang kasi malabo eh. So, ang sabi,
So in-address niya yung dalawang episode kasi nagkaroon kasi ng so merong unang complaint tapos nagkaroon sila ng supplemental complaint. Pangalawa. So nagkaroon kasi ng dalawang episode. Dalawang episode ngayon yung sinama nila dito. Sa first episode daw, I was merely recounting the conversation I had with my daughter Sara Z. Duterte anent the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. It was a narration of our private dialogue and my recollection of the advice that I gave Inday Sara concerning said issue as evidenced by the phrases. Sabi ko sa kanya, prangkahin mo na yan. Sabi ko, Inday, sabihin mo na sa kanya, etc. etc. Thus, alleged threatening statements were not even addressed to complainant Castro or to any individual as I was simply reciting the story of my talk with Inday Sara to the program viewers. Sorry, but it does. Pasensya na. Hindi ako DDS, pero para sa akin, this makes sense. Meanwhile, remarks I uttered during the second subject episode cannot also be reasonably interpreted as a communicated intent to inflict physical or other harm on complainant Castro's person, notably absent in the phrase, "Yun komunista, patayin, kasali ka dapat." In any word signifying my personal determination, inclination, or capability. Neither was the Parang phrase... ano yun eh, parang reaction yun eh, no? Yung nasabi ni FPRRD na nun, parang madamay ka na rin, parang ganyan eh. Parang ganun reaction yun eh. No? Eh, alam naman natin si FPRRD, kung magmura nga, di ba? Talagang wagas talaga. Tsaka kung ano yung masabi niya talaga. No? Hindi niya na iniisip yun. Basta pag ako galit, naiinis ako sa'yo. Talagang yun ay lalabas sa akin. Hindi kasi siya plastic eh. No? Hindi niya tinatago yung emosyon niya. No, tama nga naman kasi pag tinago mo yung emosyon mo, baka mamaya magkasakit ka pa sa puso. Couched in a language that shows future intention. If anything, the same is a mere statement of an opinion rather than of an aim, purpose, or objective as claimed by complainant Castro. Ang dami kino-quote nila dito yung yung requisites ng grave threat eh. Kino-quote nila yan. Kasi malamang doon sa complaint affidavit nung isa, sinabi nung abogado, sinulat nung abogado na syempre kailangan niya improve yung requisites ng grave threat. So kino-quote niya doon yung requisites. So ito rin, kino-quote din niya yung requisites. Given the foregoing, said utterances cannot be considered as a declaration of my own purpose or intention to inflict injury upon complainant Castro, thereby negating the alleged threat and proving the absence of the elements of the said offense. Even supposing, albeit illusory, sabihin na natin, pero illusion lang nila yan. That the subject statements qualify as threats. O sabihin na natin, pero illusion lang nila yan. So yung mga sinabi ko ay pagbabanta. The same is still inefficient to indict me for said crime as the requirement of mens rea is likewise absent. Mens rea is the intent, criminal intent. So wala raw siyang criminal intent. O tingnan natin yung elements ng grave threat para makita natin. Ayan, may mens rea. Ayan. Okay. Ito kasi yung grave threat. So refers to the crime of threatening another with infliction upon person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. So yun, so aakit siya ng isang degree dahil cybercrime. Tapos, ito na yung puntahan natin yung mens rea kasi yun yung sinabi dun sa nakasulat. Mens rea, mga kotsero, simply is the criminal intent. Sa kasi, para magkaroon ng krimen, may mga may tatlong elemento yan na kailangan mapatunayan. Una is freedom, intelligence, and intent. Yung tatlong yun. This will determine criminal liability. Freedom, malaya kang nagdesisyon na gawin yung krimen. Intelligence, hindi ka nasa tamang katinuan ka nung ginawa mo yon. Hindi ka insane, hindi ka minor, ganun. So, basically yun. Intent is, ito yun, yung mens rea. Ngayon, para daw malaman yung mens rea, yung intent, kailangan daw, may test daw yan, the test of mens rea is whether a reasonable person would consider the utterance as threats by regarding the utterance objectively and reviewing it in light of the circumstances in which they are uttered. So, ibig sabihin, ang testing daw ng ganito, ng criminal intent, pagdating dito sa grave threat, ay kapag ang ordinaryong tao napanood yung video na yan at masasabi niya, ay oo, may pagbabanta nga. Kung titignan daw niya yung circumstances, yung mga circumstances, yung mga nagaganap sa paligid nung pagsasalita niya ng pagbabanta, masasabi daw ng isang ordinaryong tao, reasonable person, isang tao na nasa tamang pag-iisip na ay oo, nagbabanta nga. So
So paano ano yung mga tinitingnan? Manner, kung paano sinabi, yung tao, kung sino ang sinasabihan, ang relasyon ng taong inaakusahan dun sa nag-complain, tsaka yung reaksyon ng pinagbantaan. Paano ba sinabi ni Digong? Sinabi niya sa SMNI, na totoo naman yung sinabi niya, na kinukwento lang talaga niya yung napag-usapan nilang mag-ama. Sino ba yung kausap? Si Kibuloy, tsaka yung mga viewers ng SMNI. Yung relasyon, ano bang relasyon? Meron ang Franz Castro kay Digong. Meron ba silang personal relationship? Is it possible na magkaroon siya ng opportunity na Relasyong bad tripan. i-carry out yung kanyang threat? We don't know. Kaya nandyan si Fiscal. Si Fiscal na bahala dun. all these and other factual details. Kumbaga kasi parang kay Franz Castro, yung sinabi na FPRRD na yun, parang threat sa kanya eh. Yung sinasabi dyan na baka sa iba marinig yun sa may tuwid ng isip na, baka pagbabanta nga yan. Pero kung ikaw naman iisipin mo, no, kung kabisado mo talaga ang isang FPRRD, is alam naman natin na ganun talaga siya magsalita. No? Wala talagang kaabog-abog talaga siya magsalita. Rekta kung rekta sa mga sinasabi niya na parang hindi niya pinag-iisipan. No? Basta pag lumabas na sa bibig niya, ayan na yun. Tapos na yun. Diba ganun yun eh. Ang masama doon kung sakaling hindi siya ganung tao, no? Hindi siya ganun magsalita, tapos bigla siyang nagbanggit ng ganun, ayun yun. Parang ayun ang nakakata. Pero yung ganyan, masanay ka na kay FPRRD, dapat sanay ka na dyan eh. Pero yun nga syempre is dagdag butas yun para talagang maipit si Duterte sa mga ganyan. Yun yung naging pinanghawakan nila ngayon. For part of the context and circumstance surrounding the crime, whether the recipient of a threat takes the threat seriously or not in and of itself, the element of the mens rea of the accused, though it is relevant to the extent that it assists in understanding the accused's intention in speaking the words at issue. Whether the recipient of a threat takes the threat seriously or not, in and of itself, an element of the mens rea of the accused, though it is relevant to the extent that it assists in understanding. Okay, yung pananaw daw ng pinagbantaan, kung siya raw ay na-threaten o hindi, in and of itself is an element. Kasama raw talaga yun. The accused intended the utterance to intimidate the complainant or be taken seriously by the latter. Whether the complainant was actually intimidated or took the threat seriously is not part. Okay. At mas malino to kasi doon sa isa. Kasi hodang sineryoso daw niya o hindi raw kasama yun sa criminal intent. So, halimbawa ako, pinagbantaan daw ako. Kasi hodang sineryoso ko siya o hindi na importante yun. Ang importante is yung intended utterance. The accused intended the utterance to intimidate the complainant or be taken seriously by the latter. So, yun. So, whether kung ako sineryoso ko yun o hindi, it doesn't matter. Importante kung may intention ba akong kriminal at may iba pang elements eh. Kung kaya ko ba siyang gawin and all of that. Marami pa siyang gawin. So, ano ba? Saan ba papasok dito yung kay Franz Castro? Ito yun. Malamang ito yung grave threat without a condition. So, yung offender, ang kwento ni Franz Castro, yung offender, pinagbantaan daw siya. Ano yung banta? Papatayin daw siya. Does it amount to a crime? Siyempre, murder is a crime. So, meron ka ng two elements. Pangatlo, meron bang kondisyon? Sinabi ba niya na, kapag hindi mo ginawa to, papatayin kita. Walang ganun. So, it is not subject to a condition. Ganun lang. Simple. Pero mga kotsero, kailangan mong patunayan lahat ng elemento na to. Doon sila mahihirapan dito eh. Ngayon, mga kotsero, nasa fiscal naman na siya. Kung may makikitang probable cause o merong the fiscal believes na nung nakita niya yung complaint tapos yung counter affidavit ni Digong, nakita niya parang merong basis. May basis naman para kasuhan siya ng grave threat. Di diretso na sa korte yun. Sabihin ni fiscal, sige, kasuhan na natin. Yan, diretso sa korte. Tapos si korte na magbibigay ng warrant, maggagawa siya ng warrant. Pag nangyari yun, ayun, si Digong kailangan niya mag-voluntary surrender. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Tabay TV. At syempre natunghayan din natin si Sir, no? Parang si Coach Jarrett ba yun? Correct me if I'm wrong, mga katunay. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.